Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. So, first card ninyo, we have Mouse. You're overlooking some important details. So, pay closer attention to what's going on. Okay? Kaya, kasi baka may ma-neglect kayo. Diba? At yun na nga, reminder sa inyo na maaaring mayroon kayong na-overlook ng mga importanteng bagay. Kaya dapat tutok kayo, no? Bring your focus and attention to what is this things na pinagkakaabalahan ninyo. Lalo-lalo na if you are going to sign a contract or you're going to sign legal documents, no? Yung mga papeles. So, before you sign, diba, that document, kailangan basahin talaga ninyong maigi. Diba? Lahat ng mga nakasulat, including fine prints, yun, basahin ninyo para alam ninyo, aware kayo sa kung ano ang pinipirmahan ninyo. Okay? So, we have Penguin, the period of darkness that you've been experiencing is now passing. So, thanks God, diba? Kasi kung ano man ito na pinagdadaanan ninyong mabigat, ano man itong pinagdadaanan ninyong mahirap, diba? You are going to, you're going to surpass that. You are going to overcome that, no? Sa ngayon. We also have Seagull. Now is the time for deep emotional healing. Okay? Panahon na ngayon, no, ng deep emotional healing. Now is the time para kayo ay maghilom na ang mga sugat, no, makapagbatawad na, tanggapin na ang mga nangyari, and face the reality, no? And so that also when you are healing, 'di ba? Mas mabilis na kayo na yung makakaalis na kayo, no, doon sa sa hirap ng kalooban, sa burden, yung ganyan, no? Yung mga bagahe sa dibdib ninyo, matatanggal na yan, maaalis na yan. And so, you can start over again. Diba? You can start a new life. Yung ganon. Okay? Kaya, wag na kayong mag-harbor pa ng magkasama ng loob. Diba? Hindi naman natin yan ikaka-asenso sa buhay. Hindi natin yan ikakayaman. So, mas magandang maluwag ang pakiramdam, maluwag ang dibdib, wala nang magbabother sa inyo. Kaya, mas maganda, no, na tanggapin na, magkaroon na ng acceptance so that you can forgive. And when you forgive already, diba, mas magiging magaan ang buhay mo. Sometimes, no, yung pagpo-forgive, not necessarily na aantayin mo talaga yung tao na mag-apologize sa'yo, aantayin mo yung tao na mag-sorry sa'yo. Hindi naman ganun. Pwede rin naman na kahit hindi kayo nag-uusap pa, pero sa puso mo, patawarin mo na siya para sa iyo yan no? For your own benefit. Kasi when you are forgiving someone, pinapagaan mo yung inyong pakiramdam. You're doing the favor, no, sa sarili mo. Kasi pinapagaan mo yung pakiramdam mo. 'Di ba? When you are forgiving someone, ibig sabihin nito na tinatanggap mo na kung ano ang nangyari. Kaya pinapatawad mo na siya para na maka-move on ka na. Mawala na yung bigat sa dibdib mo. Mawala na yung nagbabother sa isip mo. 'Di ba? So that you can start your life on a clean slate. 'Di ba? Na wala ka ng sama ng loob, wala ka ng kung ano-ano pang untoward feelings na nararamdaman. So, we have divine potential. Ayan, fulfill your destiny. Be all you can be. Okay? So, ito reminder sa inyo, ibig sabihin nito na mayroon ng mga opportunities out there, no? Nandiyan na. Maaring makikita mo na to, 'di ba? Naka-align na sa path mo yung mga bagay, resources, and even circumstances na makakatulong sa iyo para ma-fulfill mo na kung ano man ang inyong destiny. 'Di ba? Ma-fulfill mo na kung ano yung mga dreams mo, mga purpose mo in life, yung ganon.
So we also have I am presence. Expand your stellar gateway. I am that I am. So napakaganda nito. It feels like to me na nagpaparamdam, no? Yung universe sa'yo. Nagpaparamdam ang Panginoon sa inyo. Nandiyan siya lagi para sa'yo. Nandiyan siya lagi, di ba? At nagiging tawag dito, yung parang nagpaparamdam sa'yo na maging ano ka, maging matatag ka, maging matibay ka, kung ano man yung gusto mong gawin sa buhay, 'di ba? Just do it. Kasi nandiyan siya para suportahan ka, tulungan ka, you know? And nandiyan siya para tulungan ka to make things happen, 'di ba? To make your life way better. So we also have a spiritual warrior. Show you are a wise leader. Okay? Command the universe. So, feeling ko dito, Cancer, baka ang iba sa inyo, mapopromote na kayo into a leadership role. You know? Maaari ng iba sa inyo sa ngayon is leading a company, leading a department, leading an office, leading an institution, 'di ba? Pwede rin na ang iba sa inyo dito leader kayo, maging leader kayo ng isang grupo, 'di ba? This could also be pwede rin ang iba sa inyo dito baka magiging nanay na, magiging tatay na, and ikaw na yung magiging leader, 'di ba, ng inyong pamilya. Yung ganon, no? So, show that you are a wise leader. Show them your potential. 'Di ba? Kasi kaya nga ikaw, kunyari sa trabaho, kaya ikaw inilagay or ilalagay sa isang position of authority because the people who are choosing you have recognized your galing, your potential, na you can become a great leader. Kaya ikaw ang pinili, 'di ba? Kaya ipakita mo, no? Ipakita mo na you truly have the leadership quality, and you really have that meron ka talagang potential, 'di ba? Na maging maganda, maging magaling na leader. So, good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.